Sabi ni Juan na isang OFW sa Dubai, Josh, ayaw ko ng life insurance. Paano ko pag nawala ako, mag-asawa ulit yung asawa ko? Baka sa huli, si Pedro lang yung makinabang sa pinaghirapan ko. Sabi ko, Juan, gets ko yan. At honestly, valid yan. Kasi kung yun ang concern mo, hindi yan life insurance problem. Control problem yan. Kasi ito ang katotohanan ng buhay OFW. Nagpapadala ka ng pera every month. Pero minsan, hindi mo nakikita kung paano talaga siya ginagastos. Hindi mo hawak ang desisyon, nagtitiwala ka lang. So kung ganyan ang feeling habang buhay ka pa, ano pa kaya kapag wala ka na? Isipin mo, 10 taon ka nagsasakripisyo. Malayo sa pamilya, malayo sa mga anak, para saan? Para maayos ang buhay nila. Pero paano kung lahat ng pinagpaguran mo mapunta sa taong hindi mo naman talaga pinagkakatiwalaan? Hindi dapat ganun. And this is where planning matters. Ang life insurance proceeds, hindi kailangan diretso agad sa kahit sinong tao mapunta. Pwede kang mag-set up ng trust, meaning ikaw ang magde-decide kung sino ang makikinabang, paano nila makukuha, at kailan nila makukuha. Gusto mong para lang sa schooling ng anak mo? Pwede. Gusto mong marirelease lang kapag 25 years old na sila? Pwede. Gusto mong properties or bahay lang ang pwedeng paggamitan ng pera? Pwede rin. Kahit nasa Dubai ka, kahit malayo ka, kahit wala ka na, ikaw pa rin ang may control. At si Pedro, wala siyang magagawa doon. Kaya ka nasa ibang bansa, hindi para iwan ang pamilya mo. Nandoon ka para protektahan sila. Yun ang buong point ng sacrifice mo. So, ang totoong tanong hindi, gusto ko bang mag-iwan ng pera? Siyempre gusto mo. Ang totoong tanong, kung mawala ka bukas, sino ang magde-decide para sa mga taong pinakamamahal mo? Ikaw o si Pedro? Life insurance is not just about death. It's about control. It's about making sure that even when you're far away or even when you're no longer here, your decisions for your family still remain. Kung OFW ka at gusto mong siguraduhin na tama ang mapupuntahan ng pinaghirapan mo, let's stop.